Okay. Mga dalawa natin Coast Guard versus sundalo. Hindi na tama mata. Ayos lang. Okay naman natin. Ayos. Ibig sabihin talaga hindi pa pwede ma-welder. Kailangan maiyak na kayo. Saka kayo magiging welder. Okay, so good morning sa lahat. So, nagtapos na si Gilmar. Sa sunod naman si ito. Saka si saan si Lloyd? Baba. So ngayon meron tayong steel feed dyan. Sige. Paano ko ng 1 meter by 1 meter yung 10 mm. Natingin ng 4 siguro o 3 yung 3 siguro ang lapan. By 8. Tapos merong pipe din doon. Ano na yan? Natingin ng 4 inches. 4 inches. Kaya pag nag-welding ng pipe, isang lang, isang ganito lang o dalawang layer, wag niyo pati dito hinangin ha. O sir, parang pwede pa magbibilan na sir. Oh, ha? Pwede pa magbibilan ito. Oh, pwede pa natin recycle. Kailangan tayo. Ganun din kayo sa barko ha. Yan nyo rin tawag niyan. Recycle yung mga materialis, yung mga, di ba, magtanggal kayo ng mga pipe. Ako. Mayroon mga na yan, mayroong portion ng mga makakapal pa, yung na-damage lang, yung halimbawa, mga ilan lang yung manipis sa portion. So yung makapal na pipe, itatabi nyo, kakatingin ninyo, tapos itabi ninyo. Tanggalin nyo doon sa plants. Or minsan, sa plants. Andun lang yung plants. Kasi magagamit ninyo yan. Experience mo ba yan doon sa chip? Recycle nyo talaga materyales sa barko. Huwag kayo magaya yung pang-apat ang barko yun, tanker kami. Kasama ako isang Peter, yung mga pinagkakalas namin ng mga pipe, may mga plants, pinagtatapon na sa dagat. Nung isang may time na naghanap, asan na yung mga pipe natin at saka plants partner, yung mga tinanggatin? Wala na, tinapon mo na dagat. Wala tayong plants magamit. Pati plus pa, gilabay? Oo. Magamit na to. Kaya kayo talaga, i-recycle ninyo. Linisan nyo. Halimbawa, wala kayong ginagawa, putulin nyo dun sa pipe. Ang yung pipe, itabi ninyo. Secure nyo yan. Mag-ano kayo ng isang drum. Magtayo kayo dyan, isisiksik ninyo. Patayo ninyo yung mga old pipes na pwede pa magamit, ma-recycle. Tapos yung plants, isalang ninyo sa torno, ipising ninyo, tapos i-rebore ninyo. Para magamit nyo ulit. Hindi yung magtapo ng mga... Kasi lahat ng barko, mga crew, magtapo, hindi mapupuno yung dagat natin balang araw. Sayang, at saka doon sa China yan, binibili yan mga scrap. Na-experience mo ba yun, Sir Fred? Oh, scrap. Lalo na yung mga balbula, yung mga tanso. Bibinta yan. Sayang din yan. Dalawang ladies drink din yan. Sa ilik ang tanso, mabili. Sa akin, Sir Fred, ano ko yan eh. Eh di, pagdating namin sa China, inom ng beer, o di, mayroon mang waitress, bigyan mo ng isang ladies drink. Gatas ng scrap, naka-ladies drink ka pa, di ba? Nakatulong ka pa. Tama ba, boss, no? Sir, for the boys, ang income na sir. Oo. Di ba? Kaysa yung nakakamada mo na Washington, yung bawasan mo. Scrap talagang yan. Dati na-experience ko nung nasa Kilain ako, yung mga soft drinks, can soft drinks. Kasi every Saturday at saka Linggo, nag-ano kami yung yakiniko, yung sabaw-sabaw ba, yung naikalan dyan ng mga seafoods. Maraming mga soft drinks at saka yung anong beer. Pinipit-pit ko yan ang maso. Pinipit-pit kay aluminum man yan. Tapos pag doon sa US, may bumibili man yan. Iniipon ko, 2 burdin, yung malalaki na sako, yung sa ato dati, landay. Ito bang murag baga kayo nga sako nga, so butang nga nagkopras. Iniipon ko yan. 2 mahigit. Sus. Oh, di, panghuli naming biyahe doon, hindi ko man nabinta. Dahil yung contact, hindi man dumating. Pagdating ng Hong Kong, uwi na ako. Sabi ko, sa inyo na yan. Mga na yan. Pero bilang kilo yun. Yung mga cans ba, pipit-pitin mo yan. Pira man yan.
Oh, pitpit yan. Yung mga plato, yung mga plastic na mga Tanso. tanso, mga ano yan. Pira yan. So ngayon, ano na kayo ngayon? Ayos ba? Kapon? Excited? Relax lang yung ano, wag maghahawak ng talagang ano mo ba? Turog mo, sir. Normal yan. Akin, ganun din ako dati. Nginginig pag-building, ganun eh. Kinakansawan ako eh. Relax, kailangan malambot lang yung hawak mo ba? Hindi yung hawakan mo ng mahigpit yung holder. Mahirap man ka mag-manipulate. Kasi ito, ito namirsa eh. Ay, ito lang yung ano mo. At saka ano kayo muna? Hapon flat, ngayon horizontal na naman. Hindi yung nakita ko nag-witsok agad kay vertical eh. Diba? So, kahapon flat. So ngayon, ano na naman? Ha? So, ay flat pala, iba pala. Ito yung vertical. So, ang flat na naman, ano naman ang flat? So, ganyan na, di ba? Di ba? Ito horizontal. So, anong overhead? Ano naman ang drawing ng overhead? Overhead, no? Pagkatapos, doon na kayo sa 1F, 2F, 3F, 4F. Ha? Okay, overhead, siyempre. No? Ano ba yung drawing ng overhead? So, pag halimbawa, dito ka ngayon naghihinang, overhead. Yan. Mayroon nag-concert sa baba. Sino yun? Si Mr. GC o Misa. Kailangan na talaga natin siguro paalisin na puntang Maynila. Sir Boy, Sir Boy. O shout out si Sir Boy. Nandyan pa sa Maynila, Sir Boy. Wala, alis na siya eh. Tuwang-tuwa na palagi eh. Kasi daw, ha? Hindi pa. Sipa-sipa ng lata yan sa Maynila. Assistant GC. Wala eh, Malaysia. Ewan ko kung matuloy silang Malaysia. Wala eh. Wala na siya ng pag-asa sa ano, sir. Wala na yung Afrika namin. Diamond niya doon. Wala na yung Afrika namin. Wala yun, malabo yan. Saka ako, ayaw ko rin magtrabaho dyan. Maraming ano dyan. Mingaw rin magkali. Malaria. Oh, ay. Okay, sino absent ngayon? Oh, dito na si Guryo ah. Kumusta, boss? Ayos ba? Sir. Oh, patay-patay. Sunugan ka agad ng mukha. Kumusta, hinati? Bumalik na yung ng girlfriend mo, kapatid? Oo, sir. Saan bang nun? Country galing? Korea. Ha? Korea. Korea? Bumalik na siya kagad doon? Oo, sir. Ano ba yung may asawa na Koreano? Koreano. Ayos. Ayos ah. Malamig yan sa Korea. Hindi, yung mga malamig na lugar, hindi ko pinapangarap magtrabaho dyan. Doon sa Canada. Ako. Last kong biyahe, 2007. Yung Great Lakes na yon, bukid, bundok yon, ha? Great Lakes. Dadaan yung barko, nakabiyahe ka na ba doon? 3 days. 3 days kayo bago makakuan. Puyatan. Puyat. Bundok man yan, maakyat yung barko. Para din sa Panama Canal ba? Pero mas sa Panama Canal. Kung may stay, sir. Oh. Ano? Ilang lang sa Panama Canal, mga 2 days. 2 days lang. Di kagaya sa Great Lakes, mapupuyat ka dyan. Ilang lock yan. Kasi bundok man yan, lagyan ng tubig. Ito, paano ng tubig, tapos i-transfer naman dyan. Yan. Hanggang, kaya magtaka ka, ito, nandito yung barko sa bundok. Ha? Galing ng nila, Great Lakes. Yan yung tinatawag na Great Lakes. Lamig. Lamig masyado. O, bate lang kayo. No? Kailangan focus talaga. Hindi pwede na, hindi pwede. Tapos ka masining, di pa no? Tapos sir. Ayos pa. Isa, dalawa. Sino pang tapos? Ikaw natapos na rin, no? Tatlo. Deloy, tapos. Tapos ikaw na rin, tapos no? O, focus na kayo dito sa welding. No? Mga technique. Kita niyo yung kay Pedrong Kuyakoy. Shout out pala, Pedrong Kuyakoy, yung workshop, toolboard niya. Di ba, ang ganda? Malinis. Ganun ang dapat ninyo, ha? Kahit gaano man kayo kabisi sa trabaho sa barko, huwag din nyo pabayaan yung toolboard. Kailangan naka-arrange. Kasi minsan, yung mga tools minsan, nawawala na yung masabitan. Naputol na ba? Naputol na. So, re-repair ninyo yan. Halimbawa, yung adjustable. Yung adjustable, sulatan ninyo ng na yan. Kasi ganyan man yan.
Susulatan ninyo yon for adjustable yan. Ibig sabihin, hindi siya maligaw ba? Kagaya dyan, sir. Kagaya yung ano natin. nila dyan? Yung sa ano natin may drawing. Sir, nandiyan na si Rubin. Oh, ano yun mo, si Ruben? Oh. Bubugin mo. Tangin yan, papatay-patay. Kasi ano sa Sir Fred, kaya pa ano to si Ruben, special to, laki-laki ng katawan. Si what? Si, ano nga pa ang pedo na? Rubin Hood. Okay. So yan ang gagawin ninyo. Lagyan ninyo ng kuan, ng drawing ba, magpinturado na. O isa-isa. Ngayon, pag halimbawa yung ano ninyo, sabitan dito, kasi minsan yung sinasabitan dito is screw. Yung screw lang ba? So ang gawin ninyo, magputol kayo ng 4mm na electrode. Di ba may electrode na 4mm sa barko? Yung rod noon, tanggalin ninyo yung plugs, tanggalin, ibibend ninyo. Ganyan o. Yan. No? Yan. Ibibend. So ito yung i-building ninyo sa flat bar. So halimbawa, itong flat bar. Okay, flat bar yan. So butasan ninyo yan na magkasya lang ng 4mm dito. Okay? Ito naman yung i-screw ninyo doon sa toll board. Kasi, or ano, pag halimbawa, steel plate yan, i-welding ninyo dyan, itar-tacking. No? Okay? Yan. So dito isasabit ninyo yung mga range ninyo. Combination range or back range, open range. So nakatupi yan siya, ganyan. No? Pag naka-side view, ito yung naka-side view. No? So mga 4mm lang ang diameter. No? Bakit kailangan may ganito? Stopper kasi malalaglag man. Oh. Good morning. Tumutik? Oo, tumutin. Oh, dito sa sir, kadali sir. Sulod sa. Sulod sa kadali sir ha. Good morning dia. So ito yung ano ninyo, ha? Magbin kayo ng 4mm na 4mm na round bar. Sa welding rod ba? Welding rod. Kaya pag screw, malalaglag man yan. Minsan pag pitas, wala. Ito, ano nyo dyan, itataking, ipasok, barinahan nyo muna. Tapos ang hinang dito sa likod. Sa likod, malinis yan. Walang hinang dito, sa likod. No? Para ano yan, siyempre 4mm, butasan mo dito ng malakihan sa likod mo banda, mga 5mm or 6mm. No? So maluwag na yung sa likod, doon mo siya itataking. Saka mo grainan. Wala, malinis siya dito, tingnan sa labas. Kaya ang taking mo sa building mo sa spot mo sa likod man. So yan ang ano dyan. Lahat ng mga tools, i-plaster ninyo. Halimbawa, kulang ito. Paglagay ka dito ng isang ano na naman, para ma-arrange talaga. Tapos yung matching block, kasi itong matching block, kahit saan-saan lang nakalagay. Maglagay kayo ng pipe. No? Maglagay kayo ng pipe dyan. Okay? Ito yung ano niyan. Dito nyo i-hook up. I-hook up ninyo yung matching block. Mayroon siyang ano dito, mayroong box dito, box. Mayroong box yung mga ano niya, kadina dito nakatapat sa ano, sa box. Kasi minsan yung chain block maraming langis. Lalo na pag kinakalawang ibabad ninyo. So kailangan mayroon siyang ano diyan, patungan siya kasi ang langis papatak man sa flooring. So kailangan kayo nang didiskarte doon sa ano ninyo, sa mga tools. Basta pag wala kayong ginagawa sa walang job order sa first engineer, ha? Mag-ano kayo? Tawag niyan? Trabaho ba? Maglinis, i-arrange ninyo yung mga tools, yung mga bakal, i-arrange yung mga gasket, i-arrange ninyo. Pipe. Tapos nakaano yan, every Saturday morning yan, lilinisan yan. Inaanoan ko yan ng sabon na powder ba? Tapos punasan. Makintab talaga yung ano mo, mga tools. Kintab. So matutuwa yung engineer mo. Ito, talagang Peter, malinis. Kasi pag marumi yung ano mo, workshop mo, ibig sabihin, papatay-patay ka, tamad. Busy naman sa ano niyan, pero at least ano muna, makalinis pa rin. Gano lang yung 30 minutes na extension mo maglinis. Hindi naman ikakayaman mo yan. At
least matutuwa pa yung company mo. Kasi sa barko mayroong 15 minutes na break, umaga. 15 minutes din sa hapon. Hindi yung alas 4:30 pa, umaakyat na, nagbibihis na doon sa changing room. O dapat, bago kayo maglilinis, 5 o'clock yan, magmamap na kayo. 5:30, saka na kayo maghahapunan. Lalo na pag walang overtime. 5:30, 5:20, akyat ka. Hindi yung 4:45, umakyat na. Marami yan, di ba sa check no? Wala. Minsan nandun, nauna pa sa nauna pa sa mga opisyal, nandun na, nakaupo na. Sabi ni Mayor, tingnan mo Pit, yung mga kupal nating kasamahan, mauna ang upo, pero reklamo yan, gutom daw. Huwag kayo magreklamo ng pagkain. Ha? Huwag kayo magreklamo ng pagkain, kahit man gaano yan hindi masarap, pasalamat pa rin kay Mayor, kay Chief Cook, or kay Miss Boy. Ha? Pag hindi masarap ang pagkain, anong gagawin? Eh mayroon namang noodles. Bili kayo ng noodles. Bili kayo ng noodles. Pero yung pinagkainan ninyo, ha? Huwag niyo ilagay lang dyan sa busy ni Mayor. Kailangan kayo rin maghugas. Pagtapos niyo magmerinda ba? Hugasan ninyo kasi out naman yan sa ano ni Mayor. Kinakain pa, tapos naman ang hapunan. Yung kasi mayroong alas 10 ng merinda eh. 9:30, magluluto na ng noodles yan eh. Yung kainan, inanon nyo, hugasan, pinaglutuan, para hindi magalit si Mayor. Okay, so thank you and good morning. Sir Fred, ano muna, kasi may assessment dun sa kabila. Thank you and good morning.